This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that? This is I ask. I've seen far too many friends walk away and not come back. I want more than that. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. So set me on fire like I've never known. I want to love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. Jesus, this is all I pray. Over everything I ask, that my friends one day come back. Can you help with that? God, I know you can. 'Cause if I won't need nothing, if it is right here with me. Yes, Lord, you want more than that. The river runs fast, but you wait on the banks, and you pull us like deep water from the wild. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. Once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones still lost, and I'll see my friends reclaim the first lovers again. Ooh, 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 ooh. Come on, patuloy mong itaas ang iyong kamay. Ooh, 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 so set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. Once I was drifting, but you called me home. So I give my
my first, the first again. Yes, Jesus. Once I was drifting, but you called me home. So I'll give my life for the ones still lost, and I'll see my friends reclaim the first again. And you'll see this world return, and your first love you first. Yes, Jesus. Yes, ma'am. Thank you, Jesus. This is a discipleship day for Zion mula kanina umaga hanggang ngayon. Ang sabi ni Pastor Eldan kaninang umaga, dapat yung pagtanggap natin ng salita ng Diyos ay tuloy-tuloy, hindi tumitigil. May mga tao kasi pagkatapos ng 40 minutes ay nagsa-shut off na, ayaw nang makinig. Pero sabihin mo sa katabi mo ngayon, hindi ako yon. Sabi natin kaninang umaga, we are connected. We are supposed to be connected with Jesus and bear much fruit. Yun po ang ating pinaka-key. Sapagkat kung titingnan natin sa Bible, yung mga tatak, yung mga marks, yung mga qualities ng isang disciple, mabibighani po kayo sa ituturo ng Panginoon sa atin. Nais ko pong basahin muna natin ang continuation ng John 15, mula 9 and then we move to 17. Welcome to each one of you. Yung mga ushers natin, please mag-receive pa rin kayo ng mga visitors. Nais ko pong tumayo tayo as we read this passage. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Sabihin nga ninyo, remain in my love. In other words, stay in my love. Huwag kang mangiiwan. Yan po ang ibig sabihin nun. You did not choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for, using my name. This is my command. Read that. Love each other. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, inihiling po namin ang pangunguna ng iyong Holy Spirit, hindi lang sa inyong anak na maghahasik ng inyong salita, kundi sa bawat isang dapat tumanggap nito. Bigyan mo, Panginoon, ng alab ang aming mga puso at pagkauhaw sa iyong mga sasabihin sa amin. Bigyan po ninyo, Panginoon, ng buhay ang mga salitang ito sa bawat isang naririto ngayon. Lord, iniaalay po namin ang paghahasik ng iyong salita sa hapon na to. Mangusap po kayo sa amin, ikublin nyo kami sa kapangyarihan ng dugong nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang hindi makapakialam ang aming kaaway. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Please take your seats. Mga kaibigan, paalaala, Jesus came because He loves us and He is sending us to love others as well. Dumating si Jesus dito para tayo ibigin, mahalin, at sinugo niya tayo upang gawin o mahalin yung ibang tao. We need to declare and affirm this so we will be inspired to love other people. May mga bagay pong dapat nating pagtibayin, may mga bagay na dapat nating ulitin, may mga bagay na dapat nating i-highlight. Nang sa ganon, mga kaibigan, may inspired po tayong sabihin ito at gawin ito sa ibang mga tao. 4 pong bagay ang gusto kong pagtibayin natin ngayon. I'm sure ilang beses nyo nang narinig ito, but it's always good to reaffirm this. Pagtibayin natin, i-repeat natin sa ating mga buhay. Number 1, first declaration and a statement that we need to affirm. Let's read it together. 1, 2, ready, read. We are lovable.
Sabihin mo nga, I am lovable. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are lovable. Sa Tagalog, medyo masyadong romantic. Ikaw ay kaibig-ibig. Kung ikaw ay lalaki at may babae kang katabi, at hindi mo asawa, hindi mo kapatid, hindi mo anak, hindi mo nanay, mahirap yung sabihin na ikaw ay kaibig-ibig. Baka magkaroon ng ibang kahulugan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad, minahal ko kayo kagaya ng pagmamahal ng Ama sa akin. You know, this is mind-boggling. Alam nating mahal tayo ng Diyos. Pero as we highlighted in the past, yung isipin natin kung gaano kamahal ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ay ganun din niya tayo kamahal. Parang di matanggap ng isip natin eh. Di ba? Parang it's greater than we can begin to imagine. Ang sabi pa ng Panginoon sa kanyang dalangin, may they experience such perfect unity. Basahin natin yon, that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Na mahal mo sila, kagaya ng pagmamahal mo sa akin. This is one of the greatest statements of love sa Biblia. Gaano tayo kamahal ni God? Gaano tayo kamahal ng Panginoon? Masyadong malalim, masyadong malawak. Pero ito ay nagtutulak sa atin na sabihin natin that I am lovable, that you are lovable, that we are lovable. Amen? Gising na kayo. Okay. Tunay at totoong nararamdaman, ito'y nararamdaman, nakikita sa ating buhay, sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Gaano tayo kamahal ng Panginoon? Pinadala niya ang kanyang bugtong at nag-iisang anak sa sanglibutan upang tubusin tayo, upang mamatay para sa atin. Kung meron man po dito, nag-aalinlangan kayo, masyado na kayong maraming kasinungalingang natanggap sa sanglibutan, nais ko pong baguhin natin yon. Nais ko pong isaisip ninyo na grabe ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Walang sukatan, walang boundary, mas malawak pa kaysa buong sanglibutan. Yun po ang pag-ibig ni Lord sa bawat isa natin. Maybe, yeah, you can clap your hands to the Lord. Maybe, nakarinig na kayo ng mga negative words sa inyo eh. Maybe some of these things ay totoo, yung iba hindi, of course. Yung iba sinasabi, minamaliit ka. Yung iba inahamak ka. Yung iba sinasabi nila, dahil linggit sila sa'yo, pangit ka raw. Actually, mas pangit sila, di ba? Maybe naririnig mo palagi, you're hopeless. Maybe naririnig mo palagi, you are useless. Meron akong napapanood na awit sa Facebook ngayon, mga reel. Tapos pinakinggan ko rin ang buo. Yung kay Megan Woods, I'm sure some of the worship team members ay narinig nyo na to. Nang sabing ganon, pagtingin ko sa salamin, sabi niya ganon, hindi ko na sigurado. Ayaw ko nang makinig sa mga kasinungalingan, Panginoon, ang sabi niya. The truth is, I am a father's child. I make him proud and I make him smile. I was made in the image of the perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. God loves you, my friend. Nakatutok ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kahit 500 tayo rito or even more, kahit 10,000 kayo sa isang lugar, tinitingnan ka ng Panginoon as if you are one person. He loves you as if there is only one of you. Ganon siya ka-personal. Gusto ko yung kwento ng isang nanay at saka ng kanyang anak na babae na mga about 6 years old. Nagkaroon ng malakas na ulan sa area, kumukulog, kumikidlat. Kaya natakot ang nanay. Sabi, pinuntahan niya sa kwarto yung kanyang anak. Baka natatakot. Pagtingin niya sa kwarto, aba,
Ang kanyang anak hindi nagtatago sa blanket, nakaharap sa bintana, at samantalang kumikidlat, papos yan ng papos na gano'n. Anak, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka matulog? Sabi nga, tingin ka ng tingin sa labas. Ma'am, I think God is taking me a picture. Di ba yung mga unang camera, pag kinlik mo, nagpa-flash. So kala niya pinipicturean siya ni God. May we have that kind of innocence na pag tinignan ka ng Panginoon, that God is crazy about you. That He loves you so much. There is nothing that can erase the truth. Gusto ko po yung kwento sa New Testament, sa Gospel of Mark, if you remember. Pero isang lalaki na officer sa Roman Empire, pinuntahan niya si Jesus kasi nabalitaan niya si Jesus nagpapagaling ng mga may sakit. Agaw buhay yung kanyang anak. Kaya lumapit siya kay Jesus, sabi niya ganon, Jesus, would you come to my house and touch my daughter? Para mabuhay siya, gumaling siya. Of course, sabi ni Jesus, I will go to your house, I will go with you. At samantalang nagprosesyon ang maraming tao, sumunod ang maraming mga tao kay Jesus, nagsisiksikan, at pagkatapos ng ilang minuto, several minutes, tumingin si Jesus sa likod, sabi niya ganon, who touched me? Ewan ko kung si Peter, baka sinabi, ano ba naman Lord? Dami-daming tao dito. Chill out. Ba't mo naman sasabihin, who touched me? Para bang sinasabi na, bakit? Meron ka bang wallet na maraming pera at nawala? Para bang nandun kayo, manonood kayo sa MOA o kaya Philippine Arena, nagsisiksikan ng tao at pagkatapos ng kaibigan mo, biglang lumingon, may humipo sa akin. Sabi ni Jesus, somebody touched me. Who touched me? Tapos mula sa kalagitnaan ng mga tao, may isang babaeng payat na 12 years nang nagbi-bleeding, a woman's sickness. Isolated sa mga tao, bawal makihalubilo ang ganoon eh. At pagkatapos lumapit si Jesus, I touch you. Palagay mo ba hindi alam ni Jesus who touched him? Alam niya yun eh. Kaya lang pag may ginawa siya, gusto niya yung ginawa niyang mabuti to express it publicly, to articulate it. Bahagi ng healing yun eh. Tapos sabi ng babae, nag-confess siya, ganito po ang buhay ko eh. Wala akong pag-asa. Matagal na akong may sakit. At nung mabalitaan kung dadaan ka, binayolate ko po ang rule namin, ang customs namin, nagsumiksik ako sa mga tao. Ang sabi ko, mahipo ko lang ang laylayan. Kaya hindi na po ang balat nyo, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Jesus said, what happened? Nahipo ko pong laylayan ng iyong damit. At ngayon, wala na po akong sakit. And Jesus declared, your faith has made you well. But my point in sharing this story, handang itigil ni Jesus ang anumang prosesyon, ang pagdagsa ng maraming tao, ang pagpunta niya sa isang bahay para sa isang babaeng nangangailangan. Whoever you are, whatever is your need, Jesus is willing to stop everything that He is doing so that He can meet your need. Amen? Amen. Yes. So the point, my friends, is Jesus loves us individually, and He is willing to find ways to meet your personal needs. Mahal po tayo ni Jesus individually, each one of us.
At hahanap siya ng paraan upang yung personal at individual ng pangangailangan ay kanyang katatagpuin. Huwag mong isipin na, hindi naman ako sikat na tao, hindi naman ako mayaman. Jesus is willing to tell you, whoever you are, wherever you come from, saan ka man galing, ano man ang nangyari, ano man nagawa, I will meet your needs because I love you. Because I love you. Alam na alam ng Panginoon ang pangangailangan mo, kaibigan, kapatid. The point is today, I just want you to declare and affirm that we are lovable. Yung kaibigan mo, he is lovable. Yung kapitbahay mo, yung mga kasambahay mo, they are lovable. I-declare nga nating muli, I am lovable. 1, 2, ready, declare, I am lovable. Make it strong, as if you believe it. I am lovable. Do it again. I am lovable. Second truth. We are valuable. Ang katabi mo ay mahalaga. Sabihin mo nga sa kanya, you are valuable. And then i-declare mo, I am valuable. 1, 2, ready, declare. That you are a significant person. That you are very important in the sight of God. Tingnan mo ang ginamit na words ni Lord. Sa verse 13, ang sabi po niya, there is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Gaano ka kahalaga kay Lord? Inialay niya ang buhay niya para sa iyo. Gaano ka kahalaga kay Lord? Itinuturing kanyang kaibigan. Sabihin mo sa iyong katabi, I am a friend of Jesus. Sabihin mo sa kanya, you are a friend of Jesus. Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin. Mga kaibigan ko kayo. Gusto kong makasama ka sa kwentuhan at pinag-uusapan. Tapos sabi sa verse 16, you did not choose me, I chose you. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Panginoon. Nagkakamali ba si Jesus? Nagkamali ba siya sa pagpili sa'yo? But the point is, He chose you. Then hindi lang yon, He appointed you to produce fruit. You know kung gaano po kahalaga ang isang tao sa harap ng Diyos? Sapagkat ang isang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos, created in the image of God. Kasabi sa Genesis, bawal pumatay sapagkat mahalagang bawat tao nilikha yan sa wangis ng Diyos. Nang ibig sabihin, kaibigan, to make it more simple for each one of us, bawal murahin ang tao sapagkat hindi mura yan mahal. Alam ko, hindi pa sa atin galing sa isang buhay na ang background natin ay mahilig talaga tayong magmura. Expression lang naman. But the Bible says, yung pagsalitaan mo lang yung kapwa, you're an idiot, you're stupid, ay kasalanan na yun sa harap ng Diyos. Because we are valuable in God's sight. Gaano po kahalaga ang isang kaluluwa? Bakit meron tayong ganun sa Zion? By the way, na-relaunch po ang Zion Christian Fellowship Caloocan noong 2001. Yun pong 1991 nung magsimula kami ng Metro Manila Ministry. Pero noong 1999, naghiwalay po kami ng Zion Valenzuela at pagkatapos ni-relaunch po natin ang ministry na to noong 2001. Okay? Kasi akala ko nagkamali yata ng math. Hindi yata naturuan ni Sir Gilliar ng
ng addition and subtraction ng mga kuwanan. Yun po, the value of a soul. Why do we reach out to people? Ba't kami nagpapagal? Ba't kami lumuluhod? Ba't kami umiiyak para sa iba? Hindi sapagkat gusto lang nating dumami. Kundi sapagkat bawat isang kaluluwa ay precious sa harap ng Panginoon. Sabi sa Mark 8, what do you benefit if you gain the whole world but lost your own soul? Anong mapapakinabang mo? Kung makamtan mo man ang lahat ng sanlibutan, pero mapahamak ang iyong kaluluwa. Is anything worth more than your soul? Meron bang mas higit ng kamahalan kaysa sa isang kaluluwa? Na parang ang sinasabi rito ng ating Panginoon ay, the whole world, nandyan ba yan? The whole world and all its wealth cannot compare to the value of one soul or one person. You are more valuable than all these things that the world values. Kaibigan, kapatid, you think you are not important, you're not significant in God's sight, pero ang sabi ng Panginoon, anong mapapakinabang ng isang tao, makamtan man niya ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan, you became the super billionaire, the trillionaire. Wala yun kung ihahambing sa kahalagaan ng isang kaluluwa. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, you are valuable. Sa Luke chapter 10, nung mag-mission ng kanyang mga disciples at pagkatapos ay nagbalik sila, very successful ang mission. Ang sabi ng mga disciples, tuwang-tuwa, Lord, even demons submit to us. Ang sabi ng ating Panginoon, naku, don't rejoice, sapagkat ang mga demonyo ay sumusunod sa inyo. Mag-rejoice kayo, sapagkat ang inyong pangalan ay nasulat sa aklat ng langit. In other words, when your name is written in the book of heaven, that is the most important thing, because one soul is more valuable than anything else in this world. Sabi ng Panginoon, look at the birds. Hindi naman sila nagba-Bible study, hindi naman nag-attend ng cell group, hindi naman nag-worship sa Zion, hindi naman sila. Look at the birds. Warang nalalaglag dyan at ginugutom dyan. Dahil bawat isang ibon ay inaalagaan ng ating Panginoon. Then the Lord said, you are of more value than the birds of heaven. Sabihin niyo sa inyong katabi, you are valuable. Sabihin mo, I am valuable. Nagbahon po ako ng 1,000 pesos. Marami ito kanina pero yung iba in-offering ko at tonight. Naghahanap po ako ng manipis ngayon, yung kumikislap. Pero hindi po ako nakakita. Sinilip ko na lahat, wala pa rin ako nakakita. Nag-ATM na ako, baka sakali, wala pa rin. Pero bago pa rin siya, di ba? How many of you believe that this is 1,000 pesos? Okay. And 1,000 pesos is 1,000 pesos. Amen? Suppose, malinis po ito kahapon, kaya lang marami nang dumaan dito. Mga paa ninyo, galing na dito, pati dancer, pati worship team, kung saan-saan na kayo galing, tapos tumapak kayo rito. Di ba? Ilagay natin ito dito. Okay? Maalikabok na yan. Sa ibang bansa, bawal tapakan ng pera. Lalong-lalo na sa pound, sa England, kasi nandun ang mukha ng queen. It is illegal to step on the queen. Pero sa Pilipinas, sino bang nandito? Narumihan na. Di ba? Pero kahit narumihan ng 1,000 pesos, sino sa inyo naniniwala na 1,000 pesos pa rin ang value nito? Taas nga ang kamay, baka sakaling sa inyo ibigay mamaya. Okay. In other words, the value did not change just because it got dirty. Let's do something more. Suppose, itong dirty na 1,000 na to ay lalamukutin natin. We will crumple it.
like this. Yung parang galit ka. Kasi mister ka pagod na pagod, tapos walang ginawa ang misis mo, kundi humingi ng 1,000. Kaya gano'n. Di ba? And it's crumpled. How many of you believe that this 1,000 crumpled 1,000 peso bill is still 1,000? Amen? Yeah, I believe that. Mami, ay bibigay ko sa isang tao ito na naniniwalang 1,000 ito. Okay? The point, my friend, because God made us, because God loved us, because Jesus died for us, we are valuable in God's sight. At kahit anong nangyari sa iyo, kahit narumihan ka, kahit nilamukot ka, kahit tinira ka ng kaaway, kahit binugbog ka, you are still loved and you are still valuable in God's sight. Your value does not change because something bad happened to you. Declare nga niyo muli, we are valuable. Sabihin mo sa katabi mo, you are valuable. Sabihin mo sa iyong sarili, I am valuable. I am lovable. I am valuable. We are lovable, we are valuable, and thirdly, we are forgivable. We are forgivable. It's part of loving, you know. Yung lovable ay madaling isalin, kaibig-ibig. Yung valuable ay precious. Paano ba sasalin yun? Mahalaga. Yung forgivable, anong one word? Hindi pwedeng sabihin kapatapatawad, ano? Di ba? In other words, maging sino ka man, ano man ang iyong ginawa, may kapatawaran sa piling ng Panginoon. Amen? Sabi po sa Biblia, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ito ang pag-ibig. Hindi sapagkat minibig natin ang Diyos, kundi inibig niya tayo at ipinadala sa atin ang kanyang bugtong na anak bilang pambayad, pantubos sa ating kasalanan. So merong involved dito. Bakit merong forgiveness? Pag may forgiveness, may nagkasala. Totoo yun? Sino sa inyo naniniwala sa Romans 3:23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat ay nagkasala, walang sino mang karapat-dapat pumunta ng langit. Yun pong ibig sabihin nun. Nagkasala tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Do you believe that? Meron pong kwento. Kwento lang po ito, wala sa Biblia to. Meron daw mga taong ilang namatay, and then na-discover nila, pagdating pala sa hagdanan papuntang pintuan ng langit, ay sasalubungin sila ng isang angel. Pagkatapos, bibigyan sila ng tigi-isang pirasong yellow pad at saka pansulat. Kwento lang to eh. At doon, bago sila pumasok, ipasusulat, ipalilista yung lahat ng kasalanan ng kanilang ginawa. Pagdating ni Jeffrey doon, nakita niya, sinulat niya, inisip niya. Tapos pagdating ni Johnny, sinulat din niya. Tapos marami pang mga pumasok doon. Tapos isang tao na nandoon, hindi ko alam kung nandito sa worship team yon. Sabi niya, nagtaas siya ng kanyang kamay pagkatapos magsulat ng mabilis. Sabi ng angel, bakit? Sabi ganon, tapos ka na ba?
ang sabi ng lalaki, hindi po. Sabi, kulang yung isang page sa akin. Bigyan pa niya ako ng 2 coupon bond, 2 yellow paper. Marami siya mahabang ililista. Sino kaya sa inyong medyo mahaba-haba ang listahan? I think that's not the most important question. That's not the most important question. You remember the story we preached in our church about a young lady who went to a Christian psychiatrist sapagkat depressed siya, naalala niya ang nangyari sa kanyang nakaraan. At nung kwentuhan siya, after a series of session, tinanong sa kanya ng Christian psychiatrist, ba't ka nagkaganon? Bakit ka suicidal? Bakit ka depressed? Tapos kinuwento niya yung isang pangyayari, when she was only in the elementary, hindi siya gusto ng teacher. You remember that story? Ewan ko bakit may bad blood siya sa teacher. Puro negative. Kung binibigyan ng X yung kanyang papel, ang laki. Sa halip na ganyan lang, nilalakihan niya. Parang sinasabi niya, I don't like you. Tapos ang masakit, sabi niya gano'n, pinampunta niya ako, sabi gano'n sa board, at pagkatapos pinasulat niya doon, I am a failure. I am a loser. So sinulat ko yon. Then ang masakit, tinawag niya ang aking mga kaklase. Pinasulat niya sa board. Ano bang negative things na pwede nilang maisip laban sa akin, inilagay sa board, sabi niya ganon. What did you feel then? Sabi ng psychiatrist. At that moment, sabi niya ganon, I was crying, I could not look at the board, and I wanted to die. Sabi ng Christian psychiatrist, actually may nangyari noon, hindi mo lang nakita. Nakaupo si Jesus doon sa isa sa mga upuan, hindi mo nakita. At pagkatapos magsulat ang iyong mga kaklase, pumunta sa board si Jesus at pagkatapos kumuha siya ng eraser at in-erase ang lahat ng nakasulat sa board. Tapos isinulat niya ang isang tamang katotohanan. Sinulat ni Jesus, I love you. I forgive you. And today, kahit anong nakalista sa kasalanan sa buhay natin mga kapatid, Jesus will always come and say, I love you, I can forgive you. Hindi siya narito para palalahanan tayo na tayo makasalanan. Narito tayo para sabihin niya tayo niyang mahal niya tayo at binubura niya ang lahat ng ating kasalanan sa kapangyarihan ng kanyang dugo. That's how forgivable we are. Meron pong famous artist. Sikat na siya. And then bumalik siya for a sentimental visit sa village o sa town na kung saan siya lumaki. Sa kaikot niya, mula sa palengke, sa mga tindahan, nakakita siya ng isang antique shop. Pagsilip niya sa antique shop, merong masyadong bumihag sa kanyang atensyon. Merong painting doon na nakilala niya. He painted it when he was not yet popular. Kaya lang, medyo punit na yung takip at marami ng dumi. Hindi na ganong maganda. Gusto niyang kunin yung painting na yon, pero hindi na niya pwede sabihin, akin ito, kukunin ko. Para makuha niya yung painting, kailangan bilhin niya. So gumastos siya ng malaki para makuha ang painting na yon. Alam niyo kung bakit niya kinuha? So that he can reframe it, he could clean it, he can make it beautiful again, he can make it presentable again. You know, nung dumating dito ang ating Panginoon Jesus, nakita niya marumi tayo, makasalanan tayo. Pero binili niya tayo sa pamagitan ng kanyang dugo upang tayo linisin, upang tayo ayusin, upang tayo pagandahin muli ang katotohanan. Sapagkat ikaw ay niligtas ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon, maganda ka sa kanyang paningin. Malinis tayo sa kanyang harapan.
Whatever happened to you, wherever you came from, Jesus can forgive you and cleanse you and renew you. Ano mang nangyari? Ano mang nagawa mo? Maging sino ka man. Sa tingin ng sanglibutan, you're hopeless. You're useless. But Jesus said, I love you, you're valuable to me. You're forgivable. I can forgive you, I can renew you, I can clean you. Sabihin nga niyo muli, you are forgivable. I declare niyo sa inyong sarili, I am forgivable. Lakasan po ninyo, yung pinaniniwalaan niyo, I am forgivable. Repeat it and declare it, I am forgivable. In fact, kung ikaw ay na kay Kristo, you have been forgiven. You have been forgiven. Pang-apat, ito na pong huli. Kalabitin mo sa katabi mo. Sabi mo, gising na, ito nang huli. Let's declare this one. We are capable. Kung minsan iniisip ng mga tao, hindi ka talented, hindi ka gifted, hindi ka katulad nila, you have failed many times, you have fallen many times, God is telling you, you are gifted, you are talented, and you are empowered. You are capable. Wala pong nilikhang useless ang Panginoon. At lahat ng niligtas niya, tumanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng mga kaloob para magamit sa Kanya. Naalala ko po yung kwento ng isang maliit na church. Nag-volunteer sila sa isang Bible Society na they will go out to the town and they will sell Bibles. So nandun yung mga teachers, mga salesman, mga professionals na magagaling, kumuha sila ng mga Bible na ibebenta sa iba't ibang mga bahay. Kasama doon ang isang lalaki na mukhang hindi talented. In fact, PWD. Nung mabalik sila sa gabi, nung mag-report sila, magkano nabenta ng isang teacher? O nakasyampu ako. Magkano nabenta ng isang salesman? O nakasampu po ako. Magkano ilang Bible ang nabenta mo? Pagkatapos sabi niya, nakalabing isa po ako. Nung taningin po yung parang PWD, sabi, how many Bibles did you sell? Oh, sabi niya, I sold 31 Bibles. Ha? Sabi ng mga kasama niya. Nagduda ang pastor Saka yung mga kasama niya kung anong ginawa. Because he is not known to be gifted and talented. And he is not very good in speech. Pautal-utal nga siya So sinamahan siya ng pastor. Sabi, how did you do it? Listen carefully. How did you do it? Sama ka sa akin, pastor. So when they knock at one door, at pagkatapos lumabas ang isang babae, sabi ng PWD, I am selling Bible. Do you want me to read it to you or do you want to buy it? sabi ng babae, I'll just buy it. Kahit naman ikaw biro mo babasahin niya sa'yo, baka mamaya, isang verse pa lang, aabutan na kayo ng 30 minutes Di ba? Bibilhin ko na lang. Di ba? Every one of us is capable. Amen? Bawat isa sa atin ay merong kakayahan. Meron tayong gamit silbi sa Panginoon. Pero magsisimula ang buhay natin nung si Jesus lumapit sa atin Maybe many of you have experienced this. There is a verse in the Bible, sa Revelation 3:20, na tuwing maririnig ko yun nung ako'y college,
Parang gusto ko laging tumanggap sa Panginoon. Kaya yata ilang beses akong tumanggap. You know Revelation 20? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ang duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, papasok ako sa kanyang buhay, makikihalo sa kanya at hindi ko na siya iiwanan. Nung marinig ko yun, sabi ng aking teacher, Jesus is knocking at the door. But sabi ko, which is the door? Pero sabi niya, the door is not something like this. The door is our life, our heart. What do you need to do para si Jesus ay makapasok? O what does Jesus want? Ba't siya kumakatok? Gusto niyang pumasok. Pero anong dapat gawin para siya makapasok? Pakinggan ang kanyang tinig. Pagbuksan ng pinto. Tuwing naririnig ko yung verse na yon, gusto ko laging tumanggap during that time. Pero nagpapakita rin na sa maraming buhay, si Jesus ay wala sa kanyang puso. Kaya siya kumakatok. Kaibigan, kapatid, baka napasukan mo isang relihiyon. Pero sa Revelation 3:20 sinasabi, kailangan pakinggan mo siya, buksan mo ang iyong buhay sa kanya, at siya niyayahang pumasok. Sabi ni J. John, who helped us in the outline on this message, sabi niya, nung marinig ko yun, tapos in-invite ko si Jesus sa aking buhay, I feel it, sabi niya ganun, parang nahugasan ang aking buhay, parang nagkaroon ng bagong liwanag. And then when I got home, pagkatapos ng ilang Bible studies, sinabihan ko ang aking mother kung anong ibig sabihin ng Revelation 3:20 at tinanggap ko ang ating Panginoon. Ang sagot ng kanyang mother na hindi Christian, na-brainwash ka lang. Na-brainwash ka lang. Ang sagot ni J. John, Ma'am, hindi ako na-brainwash, but my brain was washed. If you only knew, Ma'am, what was in my brain before, you would not love me. But my brain was washed when Jesus came in. Kaibigan, this afternoon, before you go, you remember a time when you opened the door of your life to Jesus? If you don't remember anything, make sure today that you will open your heart to the Lord Jesus Christ. He will come in. He will wash you. And when you receive Jesus, the Holy Spirit will come into your life. And the Holy Spirit will make you capable. Gagawin kang may kakayahan para magawa mo ang kalooban ng Panginoon. Because the truth is, Jesus is Lord of everything. Kaya lang daw kung bakit minsan hindi natin nararanasan ng kanyang kapangyarihan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, sa ating bahay, sinasabi na, oh, Jesus, come in. Pagpasok niya, inilalagay po natin siya sa stock room. Tapos sinasara natin ang stock room. Diyan ka lang, Jesus. Huwag mo kami pakialaman sa kwarto. Huwag mo kami pakialaman sa aming toilet. Huwag mo kami pakialaman sa aming living room. Huwag mo pakialaman ng aming pinanunood. Huwag mo pakialaman ng aming office. We restricted Him. Kung gusto mo talagang makakilos ang Panginoon sa iyo at gagamitin ka, dapat sabihin mo sa Panginoong Jesus, Lord Jesus, come into my life. Pasok ka po sa aking basement. Pasok ka sa aking kitchen. Pasok ka sa aking kwarto. Pasok ka sa living room. Pasok ka sa aming theater room. Pasok ka sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Gusto kong maging hari ka. Hindi landlord, kundi Lord of my life. That's the only way God can use you.
That's the only way God can empower you. And then there is one more verse. There is one more truth. Sabi po ng Bible, the Holy Spirit, we have the same Holy Spirit that raised Jesus from the dead. Hello? Pakikalabit niyo yung mga katabi niyo. Sabihin mo, huwag kang magilik. Nagigising ako eh. Sabihin mo gano'n, okay? Yung Holy Spirit na natanggap natin ay yung Holy Spirit na bumuhay sa ating Panginoong Yesus. In other words, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos para gamitin ka ng Diyos. Let me close with this story. Again from J. John, a reverend, a canon from the Anglican Church in England, and an evangelist. Nakatira daw sila sa isang village, tapos may kapitbahay silang hindi Kristiyano, hindi believers. E kung sila laging nasa church, nakikinig ng Christian music, nagsishare ng Word of God, ang tawag sa kanila ng kapitbahay ay, my neighbor from heaven. Ang sabi ni J. John, mas gusto ko na yung neighbor from heaven kaysa neighbor sa kabila. Di ba? Mahal ka naman sabihin, my neighbor from hell, di ba? Then one day, may nangyari. Yung kapitbahay nila, yung nanay, ay na-stroke. Dinala sa emergency hospital ng town, walang nangyari, nag-comatose, dinala sa big hospital sa big city. Tapos, nung lumapit, ang asawa ni J. John, sabi niya, where's your mom? Oh, sabi niya, she had the stroke. She is in coma. Naghihintay lang kami ng 5 days. Pagkatapos ng 5 days, tatanggalin na namin ang mga masin na bumubuhay sa kanya. She's brain dead. Sabi raw ng asawa, ng Mrs. ni J. John, oh, we will visit your mom. Sagot daw nung anak, oh, sabing ganon, my mother is very fond of you. So nung pag-5th day, yun lang nagkaroon ng time si J. John, nag-drive sila sa big city at nakasimangot siya. Ano ba naman ito? Ba't ka pumayag na pupunta tayo doon? Brain dead na pala. Hindi nga natin napunta nung nasa town, sa big city pa, pagdating doon sa hospital na yon, ang traffic, pagkatapos di mo alam kung saan ka magpapark. In other words, wala sa tamang mood si Reverend J. John. Praise the Lord. Mga reverend pala hindi. Kumisan wala sa tamang mood. Ano? Hello? Marami na kayong kamag-anak sa mga... Okay. Tapos pagdating nila sa hospital, finally pumunta sila sa intensive care unit. Yun ang paniniwala ng marami kahit na brain dead, ay nakakarinig pa yun at nakakaunawa. Tapos, sabi ng mag-asawa, Joyce, we are here. Joyce po ang pangalan. Joyce. Nagkataonan yan ka. Joyce, we want to pray for you. This is the 5th day. After that, tatanggalin ng mga masin. Hindi alam kung kumurab ba siya o ano. This is what we will do, ang sabi ni J. John. We will recite the Lord's Prayer. We want you to follow us. Ewan ko, paano susunod ang isang nakamasin at saka brain dead, di ba? We want you to follow us. Tapos, hinawakan ng kamay, they started reciting the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come. Nung sabihin ni J. John, your kingdom come, dumating ang paghahari mo, biglang nagmulat si Joyce. Hindi na brain dead. Ang biguro nga ni J. John, naku, sabi niya, it was so scary. Kasi parang ritual na lang. Alam mo naman, mga pare, mga pastor, kumisan kung ritual na lang yun, hindi parang walang inaasama niya. Nagmulat! Nagsalita! Nagising! Sa takot ng asawa ko, sabi niya, muntik niya sa mapahihi. She almost wet her pants.
I don't know if that was a joke, but it was scary. And after that, kinausap nila, and then paglabas nila, ang sabi ng asawa ni Joy, sabi ganon, how is he? She is there, she is awake. Sabi ni J. John. No, she is not awake. No, she is awake. No, she is not awake. Mapilit pa yung asawa na hindi awake ang kanyang... Because she's brain dead. She is awake, you go there. It was many years when J. John was sharing this. The same Holy Spirit who can do mighty miracles in the life of someone can do mighty miracles in your life, in our life as a church. Because the Holy Spirit is dwelling in you, in us, you are capable. God can use you, and God will use you. But two things we must do. In the meantime, may I ask you to stand up as we think about these two things. Dalawa po ang aking invitation. Number one, sa sino man dito na hindi niya tiyak, kung natanggap na niya ang kapatawaran ng Diyos at siya may buhay na walang hanggan, I'm talking to you. Tayo makasalanan. At dahil sa kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos. At pag tayo namatay, pupunta ng impyerno. Pero dahil mahal ka ng Diyos, si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating kasalanan. Siya ay nailibing at nabuhay na maguli. At pagkatapos, nandito siya kumakatok sa bawat buhay at sinasabing, papasukin mo ako. Patatawarin kita sa lahat ng iyong kasalanan, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan at sasamahan ka. Binuksan mo na ba ang pintuan ng iyong puso kay Kristo? Pwede bang sabihin mo sa Kanya ngayon, Lord Jesus, I open the door of my heart to you. Come into my life. Forgive me. I want you to be Lord and Savior of my life today. And the second invitation to every disciple, would you tell Jesus, Lord, I believe the Spirit who raised Jesus from the dead is the same Holy Spirit that you have given me. Therefore, I am capable. Therefore, you can use me. Lord, I give my life to you. I want you to use me. I want you, Lord God, to use me in such a way that I can tell people that you love them, that they are valuable in your sight. Will you tell Jesus today, Lord, be Lord of my life. I give myself to you. I want you to use me in sharing your love with other people.